Senator, missing in action si Orly Gutesa. Baka may balita ka sa former Marine. May mga kontak ka dyan sa military. Nasaan kaya siya? Yes, nagsagawa ko ng RCBI, record check saka background investigation. At alam mo, surprisingly, pardon the word, pero ako mismo, nakita ko at saka pakipag-ugnayan doon sa mga nakakilala sa kanya, maganda yung kanyang service record. No? Masipag at saka efficient at saka diligent sa kanyang trabaho noong siya nasa Philippine Marines pa. Senator Pampilo Lacson nagulat sa natuklasang record ng dating Marine na si Sergeant Orly Gutesa. Welcome back to Kaakibat TV. Matapos nga kumpirmahin ni Senate President Tito Soto III na muling pamumunuan ni Senate President Pro Tempore Pampilo Ping Lacson ang makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee ilang linggo matapos niya itong bitawan dahil sa kaliwat kanang bash na komento ng ilang netizens na tila nililigaw at wala ng direksyon ang ginawang investigasyon sa manumalyang flood control projects, lalo na nang lumutang at lumantad ang dating Marine na si Sergeant Orly Gutesa na tila pinagdudahan pa ang kanyang salaysay na walang kredibilidad. Nang isangkot nito ang dating Speaker of the House na si Martin Romualdez at ako, Bicol Party List Congressman Zaldico. Na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Zaldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Zaldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Zaldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Zaldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Pagkatapos mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence Taguig, pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Zaldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami
ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko. Ngunit sa balitang pamumunuan muli ni Senator Ping Lacson ang Senate Blue Ribbon Committee ay tila bumawi ngayon si Lacson na balitang maglabas ng panibagong testigo sa kanyang pagbabalik sa nasabing committee. Hindi pa man opisyal na bumabalik bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair, may pasabog agad si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sa kanyang napipintong return bilang BRC Chair sa November 10, target niya nang magdaos ng susunod na committee hearing sa November 14. Iimbitahan ang isang very important witness na hindi pa niya pinapangalanan, kasama si Orly Guteza na naging surprise witness sa previous hearing. Kailangan pa raw kasing mabigyang linaw ang kanyang naging testimony tungkol sa di umano'y personal cash deliveries sa bahay ni na-resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez. Ang pera ay may kaugnayan sa di umano'y kickbacks nila sa flood control projects. Sa huling statement ni Lacson nung siya pa ang BRC Chair, iimbitahan daw niya sina Ko at Romualdez sa next hearing. Inaasahang sisipot din sa November 14 ang ilang politiko at DPWH officials. Ayon kay Lacson, una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi lang flood control ang balak talakayin ng Blue Ribbon sa mga susunod nitong pagdinig. Sasakupin nito ang mga anomalya sa iba pang infra projects, gaya ng farm-to-market roads. Nag-resign si Lacson bilang BRC Chair matapos ang di umano'y frustrating talks sa mga kapwa-senador. Bagamat suportado na raw ng Senate Majority ang pagbabalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Chair, kailangan pang abangan kung nanganganib ang Senate Presidency ni Soto. Pero tila unbothered ang Senate Chief tungkol dito. Samantala, sinusuportahan naman ni Senator Win Gatchalian ang comeback ni Lacson. Sa programang On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Gatchalian na mas mainam na manatili si Lacson sa pwesto dahil siya na ang may kaalaman sa takbo ng investigasyon tungkol sa flood control mess. It's better for him to continue to be the chair because he can definitely drive the investigation faster because of his prior knowledge about this issue. Dinetalya ni Lacson nitong Setyembre ang modus o scheme kaugnay ng mga proyekto at nag-name drop ng mga sangkot sa ghost at substandard projects, partikular ang sa Bulacan. At nitong nakalipas nga na araw ay sumalang si Senator Ping Lacson sa katanungan ng isang network na kung saan tinanong ukol sa dating whistleblower na si Sergeant Orly Gutesa kung nasaan na. Senator, missing in action si Orly Gutesa. Baka may balita ka, sa former Marine. May mga kontak ka dyan sa military. Nasaan kaya siya? Madali ba siyang ma-summon kung sakasakali? Pinacheck ko na yung mga addresses at katunayan, humingi ng tulong nga yung RTC Manila. Doon sa address, pinadala namin sa kanila, pero ang sabi, wala na raw si Gutesa, hindi na doon nakatira. Yes. Ngayon, ang subpina na ipapadala namin sa kanya
i-course namin through the office of Senator Marcoleta and or doon sa residence or office ni dating Congressman Mike Defensor. Kasi sila Mike naman ang Defensor. nag-present, lalo si Senator Marcoleta. Kaya sana alam nila kung paano makontak. Kasi chinek ko rin yung CCTV doon sa Senado, noong araw ng pagdinig na nando si Gutesa. Dumating siya doon as early as 8:27. Pagkatapos siya may sumalubong sa kanya, dumiretso siya sa opisina ni Senator Marcoleta. Paglabas niya, diretso siya, sinamahan siya nung staff ni Senator Marcoleta doon sa gallery. At nanatili siya doon habang kami nagkakaroon ng pagdinig. Pinababa siya mga bandang, I think, 10:27, tinawag siya, nanggaling siya doon sa gallery. At bumaba siya. So, ganong kalawak yung pakikipag-ugnayan ni Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta. Kasi maaga siyang dumating, pumasok sa opisina ni Senator Marcoleta. I think he stayed there for around, kung di ako nagkakamali mga around 30 minutes. Pagkatapos lumabas at doon siya nanatili. Nakinig siya doon sa aming pagdinig habang hindi pa siya tinatawag. Pero nung dumating Nanood siya, nag-iisa at siya? nakinig. Nag-iisa ba siya nung dumating siya? Parang may kasama siya. Hindi ko sigurado kung kasama niya, pero may kasabay siyang pumasok. What, Pero may Kasi sabi ni Senator Marcoleta, nag-check siya sa hindi rin ground daw floor. niya alam kung nasan eh. Pwede naman tayo humingi ng tulong doon sa mga kakilala namin, mga dating nasa serbisyo ng mga Marine officers na baka sakali makatulong para lang maka-shed light, mas makapag-shed light doon sa kanyang sinumpang salaysay. Ngayon, kung hindi siya makita, i-appreciate na lang namin yung kanyang sinumpang salaysay on its face value, on its face, Kung ano yung face value ng kanyang sinumpang salaysay, yun ang magiging part ng record. At ulitin ko, valid yung kanyang sinumpang salaysay regardless of kung pinalsify niya yung Affidavit. notaryo, valid pa rin yun. Kasi aside from the affidavit, sinumpaan niya pa rin yun doon sa harap ng Blue Ribbon Committee. Yes, sir. what prompted you, Senator, to check the CCTV of the day that he showed up at the Senate? Ano po yung hinahanap niyo? Hinahanap ko lang kung sino yung kasama. Kasi nga nawawala siya eh. Baka kakilala ko yung kasama niyang pumasok, matanong kung nasaan siya, saan pwede makontak. Yun lang nag-prompt sa akin. Kaya sabi ko, tingnan nyo nga kung sino yung kasama niya na pumasok siya. Hanggang ngayon, tinitingnan namin kung ma-identify yung kasama at baka sakaling makatulong sa pag-locate sa kanya. Actually, nung sinumon siya doon sa DOJ at hindi sa sumipot, doon ako nakapagbigay ng bilin sa aking mga staff na tingnan nyo nga yung CCTV, baka sakali makatulong tayo sa DOJ sa paghahanap kay Gutesa. Si Senator Marcoleta has no idea of his whereabouts because that was his witness, di ba? I don't know, hindi kami nag-uusap dalawa eh. Sir, anyway, Pero yun ang sabi ni Senator Marcoleta, hindi daw niya alam. As Senator, ng due diligence nyo ba yung background niya? Parang colorful yung background niya. Naging security siya daw, allegedly, ni Saldico, ni Vice President Sara Duterte, etc. Parang marami siyang pinagtrabahuhan. Yung ba ay na-check na? Ngunit sa panibagong natuklasan ni Senator Ping Lacson ay nagulat ang senador nang makita ang record ni Sergeant Orly Gutesa sa mga taong pinagsilbihan nito. Para sa buong kwento, narito ating panorin at pakinggan ang video. Yes, nagsagawa ako ng RCBI, record check saka background investigation. At alam mo, surprisingly, pardon the word, pero ako mismo, nakita ko at saka pakipag-ugnayan doon sa mga nakakilala sa kanya, maganda yung kanyang service record. Masipag at saka efficient at saka diligent sa kanyang trabaho noong siya nasa Philippine Marines pa. So yun ang napag-alaman ko sa kanyang service record. Yung kanyang service reputation sa Philippine Marines, maganda.
Sir, nabanggit nyo yung Manila RTC Executive Judge maaaring magsampa ng reklamo against Guteza and those who presented this affidavit. Kasama ba doon o masasabit ba doon si, for example, si former Congressman Mike Defensor at si Senator Marcoleta, or they're not included in that consideration? Hindi siya ang magsasampa ng reklamo. Nire-recommenda niya sa prosecutor's office o sabihin natin sa DOJ na magsagawa ng preliminary investigation dahil pwede maging liable sa falsification si Sergeant Guteza and others responsible for presenting his affidavit. Ang question dito, bukod kay Guteza, yung affidavit mismo. Yes, sir. Pero I think medyo sa tingin ko lang kasi layman, medyo stretch yun kasi hindi naman, wala naman personal knowledge yung nagpresenta sa kanya. In this case, si Senator Marcoleta o si Mike Defensor man na hindi talaga properly o hindi notarized ng proper notary public yung salaysay ni Guteza. Okay. Tinanong nga siya ng pagdinig na ikaw ba mismo nagpanotaryo? Ang sagot ni Guteza, opo. Ako mismo nagpanotaryo na purportedly kay Atty. Espera. Na agad-agad naman tinanggi ni Atty. Espera. Kaya nga nagbigay daan doon sa executive judge na magsagawa ng investigasyon. Kasi nakikita niya merong violation. Kasi may exclusive jurisdiction ang executive judge na maski anong syudad o bayan man o kung saan man na magsagawa ng investigasyon patungkol sa mga violations ng notarized document. So you were able to confirm that maganda yung record niya when he was still a Marine, but is it correct to say that at this point we have not proven without a doubt that naging security consultant nga siya ni Congressman Zaldico? And others. And others. Correct? As per his sinumpang Salazar, yes, sinabi niya. Hindi, pero outside of the statement, affidavit ni Guteza, wala pa pong ibang evidence. We have not proven at this point without a doubt that he served Zaldico at that time, that he said he did. Walang corroborative na statement o document na nagsasabing siya nga ay nagsilbing security detail ni Zaldico at kung sino-sino pa man. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!